The Lord. Hallelujah. What a privilege na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon sa oras na ito, mga kapatid, na makapagsalita dito sa iyong harapan. Hindi basta-basta, mga kapatid. Sabi ko, Lord, okay lang sa umaga eh. Pero sa hapon, ay nako. Pero pag talagang tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka. Kailangan mong mag-seek sa presensya ng Panginoon. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong ibigay sa Panginoon ang buhay. Dahil may purpose ang Panginoon. Praise the Lord. Gusto ko magpasalamat kay Pastor Doji Esternancy, kahit wala sila dito, sa pagtitiwala nila sa atin, mga kapatid, na kung saan ang pulpitong ito ay hindi ito pinagkaila sa atin na tayo ay magamit. Praise the Lord. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, ay tayo. Hallelujah. Ang scripture ko ngayon na gagamitin ay ang Isaiah 53 verse 54, 4 to 5. 53 pala. Verse 4 to 5. Okay, nandyan? Wala pa? Okay, basahin natin sabay-sabay, mga kapatid. Surely He hath borne our grief and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Praise the Lord. Okay. May isa pa sa Psalm chapter 22 verse 24. Okay. For He hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, neither hath He hid His face from him, but when he cried up to Him, He heard. Praise the Lord. Praise God. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, Amang Banal, Panginoon Lord, lumalapit kami muli sa harapan mo sa oras na ito, Panginoon Lord. Hallelujah. Alam mo, Panginoon, ang aking kakayahan, Panginoon, O God, Lord Jesus. Gamitin mo, Panginoon, lamang ang instrumento mo, Panginoon, O Lord God, sa hapon na ito, na ang kalooban mo ang siyang masusunod, Panginoon, O God, Lord. Not my will, but your will, O God, Lord Jesus. Hallelujah. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God, Lord, na ang mga salita mo ay gamitin mong buhay. Panginoon, O God, Lord, sa buhay ng bawat isa na sa loob ng sanktuaryong ito, Panginoon, O God, Lord, continually move in our midst, Panginoon, O God, to each an individual, Panginoon, O God, Lord, Jesus, speak to us, Panginoon, O God, with liberty, Panginoon, O God, Lord, through your Holy Spirit, O God, Lord, sa mga oras na ito, as we entrust everything unto you, O God, Lord, ang lahat sa iyo, ang papuri at pasasalamat, in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pwede na tayo makaupo, mga kapatid. So malinaw, mga kapatid, yung sinabi ng salita ng Panginoon. Ang title pala ng aking message ngayon is The Power of Pain. Praise the Lord. Narinig ko kanina, parang sa umpisa pa lang, meron ng kahawig. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, ito na nga. Praise God. Kalooban mo to. Sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, pero tiyak na pinisan niya ang ating mga karamdaman at dinala niya ang ating mga kalungkutan. Dinala ng Panginoon ang ating mga kalungkutan. Bakit ka pa malungkot? Di ba? Gayon man ay inakala natin na pinarusahan siya ng Diyos, pinalo siya ng Diyos at pinahirapan. Yun ang akala natin. Pero sinaksak siya dahil sa ating mga ginawang paghihimagsik. Nadurog siya sa ating mga kasalanan. Ang kaparusahan para sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at pinagaling niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Praise the Lord, mga kapatid. Sabi pa niya sa Tagalog ng Psalm, dahil hindi niya hinamak o pinabayaan ang pagdurusa ng paghihirap
Hindi tinago ni Yahweh ang kanyang mukha mula sa kanya nang umiyak, naghihirap sa kanya, dininig niya. Ibig sabihin mga kapatid, di ba? Tayo ay nasaktan nga eh. Kaya nga ang title ko, The Power of Pain. Sabihin mo sa katabi mo, The Power of Pain. Kalabitin mo. Masakit ba? Sabi mo. Wala pa akong sinabing the power of pain eh. Naunahan nyo na eh. Sabi ko, kalabitin mo lang. Nasaktan ba siya nung kinalabit mo? Wala, di ba? Pero kurutin mo ng medyo masakit. Yeah. Yes. Kurutin nyo. Di ba masakit? Mga ilang segundo pa yan bago mawala yung sakit na yan. Praise the Lord. We heard about pain. It is something that we don't like to experience because it is unpleasant or hindi ka nais-nais. When there is pain, there is suffering. Akala mo lang, kurot lang ha. Pag kurot lang, hindi ka mag-suffer. Kasi mawala yan mamaya-maya. Pain can be acute or chronic. And it affects our physical well-being, our emotions, our emotional state, and even our mental health. Naranasan natin na tayo ay nasaktan. Anong iba't ibang klaseng mga sakit ang nararanasan natin? Praise the Lord. Yes. I-recall mo ang mga pain na nararanasan mo ngayon. Baka mamaya, nasa kalagitnaan pa lang tayo. Wala na, iyak ka na. Yes. Merong pain dahil ikaw ay may cancer. Ito yung mga chronic na pain. Okay? Mayroon kang heart disease. Na-stroke ka. Di ba? Paano ka makapunta sa church na stroke ka? Kasi na-paralyze ka na. Di ba? Diabetes. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagkaroon tayo ng mataas na sugar na kung saan may nabubulag pala sa diabetes. Praise God. So mga chronic disease. Arthritis. Oh. Tawa-tawa kayo dyan. Pero pag inatake ka na arthritis, ewan ko lang, sabihin nyo na lang na dito lang ako sa bahay. Ganyan mga kapatid. Kapag ang ating physical well-being ay naapektuhan, magiging limitado ang ating kilos o paggalaw. Apektado rin ang ating tulog. Sino ba naman ang makakatulog kung ang sakit niyang nararamdaman ay kumikirot? Kumikirot. No? Kumikirot hindi sa labas kundi sa loob. Praise the Lord. So it will affect our daily activities. Hindi natin magagawa ang mga bagay na gusto nating gawin. Diba? Dahil meron kang nararamdaman na sakit eh. Mga chronic disease na kung saan is talagang maapektuhan ka. Sabi nga, pati emotion mo ay maapektuhan. And because our emotion state is affected, it will cause us anxiety. Nagkaroon ka ng kabalisahan. Na-depress ka na. Ang mudo mo ay dati masayahin, ngayon irritable ka na. Di ba? Naranasan nyo? Hindi ka na makausap. Gusto ko mag-isa. Ayaw kong makatanggap ng mga salita na nakakasakit sa akin. Di ba, mga kapatid? Kasi nasaktan ka nga eh. Parang inalagaan mo palalo yung sakit. Kaya tuloy ayaw mo nang makausap. Okay. Kapag hindi natin na-overcome ang lahat ng yan, our mental health will be impacting cognitive function o nagbibigay malay na tataas ang ating stress level. Di ba? Tataas ang stress level mo.
So lahat naman, wala namang exception yan mga kapatid eh. Lahat tayo nararanasan natin yan. O dumaranas tayo, o makaranas pa tayo ng mga ganong mga pain sa ating katawan or sa ating walk with God. Meron bang exception dito? Praise the Lord. Kaya nga sabi ng pain, ano yun? Title ko? The Power of Pain. Praise the Lord. Lahat tayo ay dumaranas. Kumaga, mananampalatay ka man. Hindi ka mananampalataya, mas the more pa nga pag mananampalataya ka. Kaya sa mga bisita natin na nabaptize ngayong araw na to, huwag niyong sabihin na hindi kayo makaranas ng mga pagsubok sa buhay. Dahil yan ay may kapangyarihan kapag nalampasan mo. Na expect natin yun. Kasi ang ibang mga kapatiran, akala ko, nung ako'y nabaptize, wala na akong problema. Dami pa nga, lalo. Di ba? Yeah, totoo yun. Marami kayang nagsasabi ng ganyan. Tanungin mo yung mga matatagal na sa Panginoon kung gaano kadami ang mga naranasan na mga sakit yan. Mas marami pa kaysa naranasan mo kung ngayon ka palang nakaranas dyan. Praise the Lord. Walang excuse yan sa atin na mga mananampalataya, mga kapatid, dahil kung hahayaan natin, ang pain na ating nararamdaman ay lalala pa yan. Kaya tayo, kumbaga, ay mabigyan natin ng tamang gamot o lunas. Halimbawa, nasaktan ka, di ba? Hindi ko alam kung anong mga sakit meron kayo, physically or emotionally or financially or iba't iba. Yes, di ba? Sabi niya, sakit sa bulsa. Pero may gamot yun, ang sakit sa bulsa. Magbigay ka sa Panginoon dahil ikaw ipagpalain actually. May sakit ka sa kapwa mo? Okay, kausapin mo. Para hindi lumala yan. Huwag mong alagaan. Praise the Lord. Ay, paano kasi? Pag nasaktan ka, hindi mo na kinausap. Totoo, mga kapatid. Praise the Lord. Delikado. Ikaw ang mag-suffer. So, believers are not pain-free. We just need to hear God's voice in the middle of our pain. Yan ang sekreto, mga kapatid, kung bakit ka nagkaroon ng sakit na nararamdaman, physically man yan o anuman, spiritually man. Dahil gusto ng Panginoon na maging sensitive ka sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Kaya lang, sa oras na nagkaroon ng mga sakit-sakit or kabigatan sa buhay, lumayo pa sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Sabihin mo, hindi ako yun. Lalaban ako. Kasama ko ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya natin dahil nasa Panginoon tayo, mga kapatid. Sabi nga, there is power in our pain. Sabihin mo sa kapatid mo, sister, there is power in your pain. Lahat naman tayo nararanasan ng may pain. Kaya lang sa ngayon, it might be, nang ikatabi mo ay wala. Pero hindi mo alam, baka sa susunod na araw, hindi ko man ginaprophesy yan. Pero lahat nga tayo, no exception eh. Di ba? Ayaw mo man o hindi, makakaranas ka talaga ng pain. Praise the Lord. Okay, so there are several purposes of pain. May purpose kung bakit ka nakaranas ng pain. Spiritual pain. Praise the Lord. Dalawa lang ang kinot ko, physical and spiritual. Okay. Spiritual pain, it is depending our faith and it's lead us to stronger and more authentic faith. Wow. Wow, magkaroon tayo ng authentic. Tunay, pure, not fake na pananampalataya. Ibig sabihin ay ito ang nag-uudyok sa atin upang siyasatin natin ang ating sarili
upang maging malakas at tunay ang ating pananampalataya. Yes. Tuturuan tayo ng spiritual pain na magsumikap, na magkaroon ng personal growth. Di ba mga kapatid? Kapag meron tayo palang naranasan na spiritual pain, ito yung pagkakataon na tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Praise the Lord. Self-awareness, humility and empathy, at mas makilala natin ang ating sarili at matuto tayong maging mapagpakumbaba. Praise the Lord. Sabi mo, nagpakumbaba na ako ng higit. Sige pa rin. Ayun ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay, ito pa. Spiritual pain can manifest in various ways. Example, feelings of anger towards a higher power. It might be, di ba, minsan nagagalit tayo sa leaders natin. Higher than you, mas magaling ka pa kasi sa kanya eh. So ngayon is nagagalit ka sa ginagawa niya sa'yo. Di ba? Naranasan natin yan. Ewan ko lang sa inyo, hindi. Pero alam natin yan na meron tayong feeling yan. Kasi nga tayo ay nasa flesh. So, kung ikaw ay mas magaling, di sana ikaw na sa part niya. Diba? Bakit nagkamali ba ang Diyos? Sabi ko nga, ako nga doon, dati-rati, mga kapatid, itong pagtatayo talaga na ito, paulit-ulit ko to, sinasabi, tinakasan ko to noon. Nagpurgod ako dahil takot akong magtayo dito, mga kapatid. Yes. Pero dahil may tawag ako sa Panginoon, ibinalik ako ng Panginoon. Praise the Lord. Pagbalik ko, nagsiyas na ako sa Panginoon. Lord, takot na ako eh. Totoo yun, mga kapatid. Kasi minamaliit ko yung sarili ko. Di ba? Buti sabi ko yung mga professional, they can stand dahil ginagawa nila. Mga teacher, basta yung mga may taong hawak na tao, di ba? Na nagtatrabaho. Okay yun. Tayo katulong lang kaya. Totoo yun, mga kapatid. So, dahil katulong lang ako, minaliit ko yung sarili ko na ako ay ganito, yung makakayahan ko lang. Takot ako, Lord. So, kung hindi ko sinagot ang tawag ng Panginoon o hindi ko pinaglaban yun, sa tingin nyo kayo, nakatayo ako dito. Wow, see what the Lord has done sa buhay ng tao na sumagot sa Panginoon. Kaya wag nating maliitin ang Diyos na tumawag sa atin. Wala sa profession mo, wala sa kakayahan mo, kundi sa Diyos na tumawag sa iyo kung paano ka magpagamit sa Kanya, mga kapatid. Nakakalungkot lang yung mga iba na kung saan is, instead na harapin yung mga ganong bagay, lalayo pa sila or lalabas pa sa gawain ng Panginoon. Mas nakakalungkot, mga kapatid. Questioning the purpose of suffering. Nagtanong ka ngayon, Lord, ako yan, mga kapatid ha, nung ako ay sinubok ng Panginoon, nung namatay yung tatay ni Joy, naglilingkod kami sa Panginoon sa Pilipinas, mga kapatid. Nagkaroon ako ng katanungan sa Panginoon, bakit namatay yung asawa ko na hindi normal na kamatayan? Pinatay siya, kumbaga doon sa harapan ng bahay namin na kung saan inabangan, mga kapatid. Friday, Saturday, Sunday, nasa church kami. Every Sunday, nasa church kami. Bakit ganun ang nangyari? Sabi ko sa Panginoon. Because God has a purpose. Ang purpose ng Diyos, bakit? Hindi ako nakatayo dito ngayon. Kung hindi ko nalabanan yun, mga kapatid, do you think there is nothing pain na naranasan ko nung mga time na yun, mga kapatid? Malalim ang pain na nararamdaman ko dahil sabi ko, Lord, naglilingkod kami. Bakit ganito ang nangyari? Yes. Ikaw, anong hinaharap mo ngayon? Is there anything na hinaharap mo na masakit? Huwag mong hawakan yan. Ibigay mo sa Panginoon. Although na masakit man yan, God will help you.
Huwag kang lumabas sa gawain ng Panginoon. Kung kinakailangan, isuko mo sa altar ang sarili mo. Isuko mo sa Panginoon. Yan ang tunay na kung saan sinasabi na pure. It's not easy. It's not easy, mga kapatid. But God knows our heart. Praise the Lord. Hindi biro nag-overcome ng pagsubok. But God is faithful to His promises. He never say a lie. Hallelujah. Struggling of forgiveness. One thing pa, mga kapatid. Nung ako'y sinubok ng Panginoon, ilang taon ako nag-suffer sa unforgiveness. Hanggang sa gusto kong ipapatay yung pumatay sa taong nagpatay sa asawa ko, mga kapatid. Yes, dahil alam ko kung sino. Nung una, pinipigil ko yung sarili ko. Kristiyano ako, hindi ko gagawin. Pero nung nalaman ko, mga kapatid, na siya ay nagpipreach ng Word of God, uminit ang ulo ko na wala ang pagiging Kristiyano ko. Kasakit, mga kapatid, isipin. Magkaroon ka ng katanungan, magkaroon ka ng galit dahil sa mga taong bakit nagawa nila yung mga bagay na ganon. Mabuti na lang, hindi natuluyan na namatay, mga kapatid. Dahil nagkaroon ako ng takot sa Panginoon. Yes, binawi ko, mga kapatid. Gaano ba naman magpapatay ka ng tao sa Pilipinas noon? Praise the Lord. Pero dahil may takot ako sa Panginoon, hindi nangyari. Yung emosyon natin, pag tayo ay galit, nawawala ang pagiging Kristiyano ko kasi nyo convert pa lang naman ako noon Kaya ako tinitestipayan, mga kapatid, dahil lahat tayo makakaranas ng mga sakit na masakit talaga, kumbaga. Lalong-lalo unforgiveness. Marami sa atin dito. Isa ako noon, mga kapatid. Nag-amen, nag-hallelujah, magpupuri sa Panginoon. But deep in our heart, in my heart, unforgiveness ay nandyan pa rin sa puso ko. Ikaw kayong nakakaalam kung ano. Sino ang mga taong hindi nyo pinatawad sa buhay nyo na hindi nyo natanggap ang pagpapatawad. Yes! Masakit. Pero I tell you, mga kapatid, pag na-overcome mo yan, talagang sasayaw ka talaga sa Panginoon. Sasayaw ka sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. A person facing a life limitless may experience spiritual pain related to loss of future, identity, or autonomy. Praise the Lord. Isa pa, di ba, yung limitado na yung buhay mo. Sinabihan ka na, oy, mamatay ka na, 2 buwan na lang. Di ba, sakit nun? Yes. Mga ganong mga sitwasyon. Meron at merong mga nangyaring ganyan. Pag sinabihan ka kaya ng doktor, o sige, kainin mo na lahat ng gusto mo. Tapos, kasi ganito, di ba may mga ganyan? Naalala ko yan, yung kapatid ng amo ko na tumira sa bahay, na binigyan na lang ng 2 buwan, hanggang ngayon buhay pa. Praise the Lord. Glory to God. Bakit? Because of the Word of God. Kinturuan ko yun ng Bible study, tayo na nalangin, mga kapatid. Nung siya ay nakaunawa ng salita ng Panginoon, dinala ko dito nagpabaptize ng Sabado. Praise the Lord. So wag na nating hintayin pa na ganun ang mangyari sa atin bago natin tanggapin ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Today is the day of salvation sa ating mga bisita na kung saan walang iba na makakaligtas sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Crushed in the spirit, durug ka na. Ang dami mong sakit sa puso. Sabi niya na ba, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Nawawalan ka ng pag-asa? Huwag lang ng pag-asa, baka boyfriend mo lang nawala. Marami pang mga lalaki dyan. Yes.
Or kayo din mga boys. Wala kang mag-asa kasi wala ng boyfriend mo. Daming babae dyan. Baka hindi para sa'yo yun kasi hindi siya Kristiyano at hindi tapat sa Panginoon. Yes, di ba? Praise God. Pero kung ang mga bagay na yan ay para sa Panginoon at may purpose ang Diyos sa buhay mo, buhay natin, di bali nang madurog yung puso mo sa harapan ng Panginoon. Di bali nang umiyak ka dito, kahit nasabihin pa ng iba, ay, load siya ng load, dami siguro kasalanan. Yes! Huwag ka mahiya dahil ang Diyos ang nakakakita. Sinusumbong mo lang sa Panginoon kung anong nararamdaman mo. Hindi nila naunawaan yon. Praise the Lord. Kasi sabi ng Panginoon praise God, tinutulungan niya ang nawawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Praise God. Praise the Lord. Punta tayo sa physical pain. Okay. Physical pain, there are 4 purposes which because believers experience. O, tayo na to. Sabihin mo sa katabi mo, tayo na to. Para sa atin to. Praise the Lord. Hallelujah. Protection. Pain alerts us to potential harm or injury, prompting us to take action to prevent further damage. Bibigyan tayo ng signal o palalahanan tayo na maiwasan ang maaring paglala kung ikaw ay may physical pain. Di ba? Pagkurot mo nga, pasok dito, sakit naman. Di ba? Ang bilis niya mag-akyat dito tapos maramdaman mo. Sorry. Kasi ayaw sumunod yung papel Praise the Lord. Hindi kayo matulog, ha? Kasi ang ganda kasi lahat tayo nakakaranas ng sakit. Praise the Lord. Kuminsan naging naging yung bang pinoprotektahan natin ng ating sarili. Na, sabi natin, may calling ka sa Panginoon. Ayoko kasi doon. Daming yun. Ang daming bawal. Hindi ko na magawa yung mga gusto kong gawin. Di ba? Okay, punta na lang tayo sa healing. Healing! Bakit ka tumatawa? Physical pain. Gusto nyo talaga physical pain? Ang physical pain kasi is either na, yung sakit nga na chronic, di ba? Isa din yan, kung tutuusin. Mga chronic disease, mga sakit sa, yung nadisgrasya ka, di ba? Physical pain yun. O baka naputol pa yung paa mo, paano ka? Okay, dito na tayo sa healing. Healing pain can encourage rest and recovery, allowing the body to heal. Hell. Ano ba yun? Hell. Healing. Hindi impyerno, ha? Kagalingan. Okay. Tawa kayo, hindi impyerno. Kagalingan. Dahil ipapakita sa atin ng Panginoon na there is power in your pain by healing. Totoo. Paano ka makapag-pray ngayon sa taong may sakit kung wala kang tiwala na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan para siya ay gumaling? Lagi ka na lang nagsasabi, sister, ipag-pray natin si ganito. May Holy Ghost ka kaya? Bakit mo hindi magagawin na ikaw mag-pray? Yes, ako'y nagtataka talaga mga kapatid. Di ba, the same spirit ang natanggap natin? The same baptism. Pero bakit palagi siyang nagpapa-prayer request?
Pwede mo namang, kaya ako na-encourage ko talaga, pag meron lang namang hindi chronic disease, pwede mo silang ipag-pray at ikaw na ang pwede mo silang tawagan at ikaw na mag-pray. Exercise pa ng faith mo yan. Dahil ikaw ang nagpanalangin na i-glorify ang Panginoon sa pamamagitan mo. Totoo yun, mga kapatid. Kaya nga sa prayer conscience natin, di ba? Ang ginaano na natin ngayon is yung mga chronic disease na. Hindi na yun. Kasi, lahat na lang ng mga panalangin, mamula sa anak, asawa, tatay, nanay, mapuno na yung prayer chain natin ng puro prayer request. Pero totoo, mga kapatid, sa atin, kumbaga is, ito na yun. Kapag ikaw ay nakareceive ng Holy Spirit, di ba sabi ng Panginoon, you shall receive power after the Holy Spirit shall come upon you. Paano mo gamitin ang iyong banal, ang kapangyarihan ng Diyos? Di ba sabi nga ng Panginoon na kapag ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu, ang tao na walang banal na Espiritu ay makareceive ng banal na Espiritu. Kapag siya ay may sakit, kapag ipanalangin mo yan, at ikaw ay mayroong pananampalataya sa Panginoon, gagaling siya. So, di ba, pag nakita mo na gumaling ang pinag-pray mo, it will increase your faith. Nag-increase nga yung faith mo na yung pinag-pray mo na nakareceive ng Holy Ghost. Nakareceive ng Holy Ghost, wow, grabe. Talon siya. Pinag-pray ko yung kanina, nakareceive siya ng Holy Ghost. Grabing joy. How much more kung yung may sakit ay gumaling. It will glorify God. Praise the Lord. Because God is in us. Huwag nating baliwalain yung Espiritu ng Panginoon na nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Kundi ipagmalaki natin yan, mga kapatid. Praise the Lord. Huwag na yung mga ibabaw sa atin yung hiya. Minsan nangingibabaw sa atin yung doubt, nagibabaw sa atin yung hiya na hindi natin ginagawa. But truly God is in us. Okay, learning. Learning pain can teach us to avoid certain activities or behaviors that may cause harm. Praise the Lord. Okay, natututo tayo dahil sa ating spiritual pain. Praise the Lord. Ano ba yung mga spiritual pain natin na nalilearn natin? Praise the Lord na yung mga bagay na kung saan is sabi sa atin na huwag kang pumasok sa lugar na kung saan is ikakapahamak mo. Okay, ilagay ko na. Punta ka sa diskuhan. Mananampalataya ka, di ba? Yes. Kasi minsan, dahil sa bored ang buhay, gustong mag-enjoy sa labas. Gustong pumunta doon sa mga dating pinupuntahan. Which is, dapat nag-learn na tayo. You will not belong there anymore. You're not belong kasi God is holy. Di ba? So, without holiness, no one can see the Lord. So, kung doon pa rin tayo pumupunta sa lugar na kung saan is hindi karapat-dapat, paano na tayo? Paano ng kaluluwa natin? Praise the Lord. Okay. Sabi nga, pain can help healthcare professional diagnosis underlying or injuries, condition or injuries. Okay. Bagamat ang sakit ay maaring makapagpahina, okay, ito sakit pala yung ibig niya sabihin dito. At kapag tayo ay nakaranas ng mga matinding pain, we become desperate and we will do everything we can do to get out from that pain, no matter what it takes and whatever the cost. But the Bible suggests overcoming physical pain through faith, prayer, and seeking support from others. So kailangan natin yon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So when pain comes, don't try to go around. Okay? Go through it and embrace what God is teaching us. So kung meron daw tayong mga nararanasan na mga, tawag dito, sakit o physical pain, instead na pupunta ka sa doktor, pumunta ka nga sa albularyo, di ba? Yun ang hindi dapat.
Kasi, unang-una, ang albularyo kasi, mura lang yan. Kasi, bakit magkano lang ibibigay mo doon eh. Pero sa ospital, naku, doon dami pa yung may X-ray pa, may MRI pa, may kung ano-ano pang babayaran. So, parang ina-avoid natin yon. Pero kung tutuusin mga kapatid, sabi nga, don't go around. Ngunit harapin mo yan. Paano mo makita na i-provide ng Diyos ang pangangailangan mo kung ikaw ay nangangailangan, di ba? Minsan, ginaunahan na natin kasi ang Panginoon eh. Okay. Sa letter D, communication. A signal to other that we are injured. Okay. Minsan kasi, hindi tayo nagsasabi na mayroon tayong nararamdaman. Okay. Ano ka lang dyan? Hindi mo masabing nababasa nila yung nararamdaman mo. Kasi physically ka namang okay. Yan, totoo, di ba? May mga time na ganun actually eh. Praise the Lord. Sabihin, okay lang yan. Kaya niya yan. Pero kailangan natin ang bawat isa. Pwede kang makipag-usap sa kanya. Pwede mong i-open. Communication nga eh. Lalong-lalo na kung hindi mo pag-aanong, tawag dito, na-experience yung presensya ng Panginoon, bago ka pa lang sa Panginoon, why not na makipag-communicate ka sa kapwa mo mananampalataya na makakatulong sa'yo para ikaw din ay matuto. Huwag mong suluhin. Praise the Lord. Amen. Yes. Minsan kasi nag-a-avoid pa tayo na malaman ng iba eh. Pinipili pa natin yung kunisyo sa, yes, natural yun na pwede natin sabihin sa mga taong mapagkatiwalaan natin. Huwag mong isolo. Kaya nga tayo nag-unite eh. Pero kung hindi ka nag-o-open, actually, hindi ka nakapag-communicate, lalalim yan. Lalalim yan, kasing lalim ng balon na hindi na mahukay dahil malalim at hanggang sa ikaw ay mawawala na sa Panginoon. Yes. Parang katulad din ng unforgiveness, di ba? Tinatago-tago mo. Okay na ako, napatawad ko na yan. Pero totoo, hindi pa. Siguro kung pwede lang ng Panginoon iharap na hindi mo pa pinatawad. Yeah, di pero ang Panginoon natin na hindi ganun eh. Ang Panginoon natin is merciful. Loving. Kahit na unlovable tayo lamang, mahalin niya pa rin tayo. Ganun kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. Ano pa? Sinong kilala nyo na nagkaroon ng pagsubok na dihamak sa Bible? Ay, ang galing nila. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kasi minsan, sabi natin is mahina ako. No? Pero itong sabi ng salita ng Panginoon, tingnan mo si Job. Job, pain in the Bible has many different sides. Financial, physical, emotional, even spiritual. Kumplito. Talagang nasa kanya lahat. Ang lahat ng naranasan ni Job. Praise the Lord. Imagine mo, ang lahat ng kanyang livestock nawala. Job's wealth was stripped away, leaving him financially devastated. Naranasan mo, wala ka ng pera dyan sa wallet mo? Pero nandito tayo, di ba? Tapos susunod na linggo, ay pira ka naman. Magtaka ka talaga. God is faithful, di ba? Kaya huwag ka malungkot. Sabi nga, kung mayroon na naman isilink mo, okay lang yan. Oh. Pero sa tapat talaga na naglilingkod sa Panginoon, prepared. Oh, di ba? Pag sahod mo, kailangan may laman ang isilink mo. Huwag mo na hintayin na walang laman yan. Sa mga bago lang yan na nag-aaral sa Panginoon. Tayo nagtitestify na that God is faithful sa kanyang mga pangako eh. Praise the Lord. So, naranasan natin na bankrupt. Yes. Tulad ni Job.
Pero may testimony tayo after that, di ba? Yes, praise God. Loss of children. All Job's children died in the tragic event, causing immense emotional pain. Sino ba naman? Si Sister Chris kanina, di ba? Nung namatay ang kanyang nanay. Sino ba naman matuwa ka, di ba? Ang sakit nun, mga kapatid. How much more si Job? 10 ang nawala ang anak niya. 7 lalaki, 3 babae. Wow. Lahat sabay-sabay pa naman. Physical suffering. Okay, afflicted with painful boils from head to toe, causing constant discomfort and agony. Ikaw ba naman, tinubuan ka ng mga bukol mula ulo hanggang talampakan, paano ka makalakad doon, mga kapatid? Tayo minsan, isang pigsa lang, ayaw na pumunta sa church di ba? Minsan nga, pimples pa lang yata sa tainga yun, ayaw na niya kasi nilalagnat na daw Yeah. Samantala, si Job, boils, pigsa yun. Wow. All over the body. Emotional distress. Imagine mo, asawa niya. Asawa mong babae, asawa mong lalaki. Punta ka dyan sa church na yan. Nabigay mo lang ang pera mo dyan. Hindi mo na kami pinapadalhan. Di ba? May mga ganon. Mas inuuna mo pa yung simbahan mo na yan kaysa amin dito nagugutom. Huwag ka na dyan pumunta. Yes, mga kapatid. Lahat yan ay nararanasan natin. Pero dahil mahal natin ang Panginoon, nananatili tayo. Inuuna natin ang Panginoon. Kaya nagbilang ka na ng taon. Ilang dekada ka na kumbaga sa Panginoon ngayon. Dahil sa katapatan ng Diyos, tinitestify natin that He is good and He is faithful. Asawa niya talaga. Sabi niya, i-curse mo na yung Diyos mo na yan at mamatay ka na. Imagine mo na, nabukulan ka na nga ng ulo hanggang talampakan. Tapos sabihin ka pa, isimpain mo na yung Diyos mo na yan at mamatay ka na. Gusto niya mabalo agad? Praise the Lord. Spiritual struggle ni Job. Job wrestled with understanding why God allowed him to suffer despite being a righteous man. Naranasan natin yan. Parang tulad sa akin, bakit naman Lord? Bakit ganun? Ba? Bakit nangyari yun, Lord? Hindi natin maunawaan ang gustong ipaabot ng Panginoon, mga kapatid. Pero kapag tayo ay nagpatuloy lang, makikita natin, may purpose pala ang Diyos. May purpose ang Diyos. Praise the Lord. The intense suffering tested Job's faith and resolve, yet he remained steadfast. Steadfast. Ultimately receiving a revelation of God's sovereignty and wisdom. Kapag tayo ay patuloy na tumatanggap ng salita ng Panginoon, na hindi tayo lumalayo sa Panginoon, lumalaban tayo sa ating pagsubok sa buhay, makikita mo ang kagandahan, ang pagka-Diyos niya at ang kanyang wisdom na binibigay sa iyo. Hindi natin yun makuha sa pira, mga kapatid. It's a heavenly wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, ari-arian, namatay lahat ng kanyang mga anak, nagdusa siya sa sakit, pigsa ulo ng kanyang talampakan. Hinimok siya ng kanyang asawa at sumpain ng Diyos at namatay. Pero, his story teaches us about perseverance, faith, trusting in God's greater plan. Praise the Lord. May greater plan ang Diyos sa mga hinaharap natin, mga kapatid. Ano man yan, malaki man yan ngayon, ang hinaharap mo. Relasyon mo sa asawa mo. Pera man yan, kumbaga. Health man yan. Emotional man yan. Baka sa ministry mo rin. O baka, basta iba't klase, mga kapatid. Ikaw ang nakakaalam. Tayong nakakaalam. Pero ang sabi ng Romans 8:18, for I reckon that the sufferings
of this present time are not worthy to be comprehend with the glory which shall be revealed in us. Praise the Lord. Sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat aking ininilay-nilay na ang mga paghihirap ng ating dinaranas ngayon ay hindi karapat-dapat itulad sa kaluwalhatiang nahahayag sa atin. So ano man ang hinaharap natin ngayon, kapag tayo ay nasa Panginoon, di ba? Wow! Imagine mo doon sa presensya ng Panginoon. Gold ang aapakan. Ang mga tao dito, nilalagay ang gold dito. Isang tipik lang yun kumbaga doon sa apakan natin sa langit. No, di ba? So noon, ganun din tayo. But because of the wisdom that God has given us, the truth na ating tinanggap sa ating buhay, praise the Lord. Kaya tayo ay ganito na ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. Pain is something that we avoid, but pain has the power to tell us when there is something wrong in our body. Because it is like our body's alarm system when something is off. So wag nating dibdibin masyado yung ating mga nararanasan. Ibigay natin sa Panginoon, mga kapatid. Pain has the power to tell us where there is something wrong in our spirit. Baka, di ba? Praise the Lord. Yes, pain has the power to tell us when there is something wrong in our spirit. It might be na ikaw ay okay physically, but you're not okay spiritually. Because we can feel it in our heart. Nakita mo ba yung nasa loob ng tao? Hindi naman. So we shouldn't ignore the pain, mga kapatid, because the pain has the power to bring us into God's presence. So anumang pain ang mga naranasan natin, come it unto the altar of God. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. To our beloved guest, amang pain ang hinaharap mo ngayon sa aming mga bisita, hindi ito aksidente na nandito kayo para marinig ninyo ang mensahe na ito na may mga masakit talaga na nakaranasan tayo sa buhay. May mga hinaharap tayo at may haharapin pa tayo to make it closer to our God. Praise the Lord. Pwede tayong tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Praise the Lord. Ang ganda ng pangako ng mga kapatid ng Panginoon. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang masiraan ng loob sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God promises to offer comfort to those who seek Him. When pain and illness hit you, our loved ones, remember that God's hand is with you. Lapit natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa Panginoon sa mga oras na ito. Praise the Lord.